DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Ephraim Pahutagana, alas 4:07. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Martes, 27 ng buwan ng Pebrero. Chinese warships at Navy helicopter nais patang umaaligid sa Baho de Masinloc. Papalapit na. Philippine Maritime Zones Act na magpapalakas sa territorial claims ng Pilipinas lusot sa third reading ng Senado. Isang pulis medyo nasangkot naman sa nawawalang Batangas Beauty Queen. No show, hindi sumipot sa hearing sa Senado. Pastor Kibuloy ay posibleng makontempt at makulong pag hindi sumipot sa Senado, ayon yan sa isang legal expert. Halos sa 300,000 kahinanala ang pagkamatay dahil sa COVID-19, iimbestigahan ng Kongreso. Senado, inupakan ang kakulangan ng medical at health professionals sa tourist destinations. Dating konsihal na dadulusan sa flag raising ceremony sa Batangas, tinambangan. Wow! Pero himala siya po ay buhay. Isa sa 6 na pulis sa Jemboy Baltazar Slay case, guilty sa homicide. Pamilya Baltazar, dismayado. 5 pulis sa Cagayan na aksidente, 2 ang patay, 3 ang sugatan. Cloud seeding kasadong gawin para maapula ang forest fire sa Benguet. Tagal, dapat noon pa. Samantala, naispatan o namataan ng Philippine Coast Guard ang presensya ng mga Chinese warships sa paligid ng Baho de Masinloc sa bahagi ng lalawigan ng Zambales. Ayon kay Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, namataan ang mga Navy warships ng Chinese People's Liberation Army sa pinakahuling resupply mission ng barko ng BIFAR sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Gayunpaman, nanatilian niya ang distansya ng mga barko ng China sa layong 20 nautical miles mula sa Baho de Masinloc. Bukod niya sa mga Navy warships ng China, ay may namatanding umaaligid na Chinese Navy helicopter. Kaugnay ng balitang yan, kinumpirma ng Philippine Coast Guard na muling nagpakalat ng floating barriers ang China Coast Guard sa Baho de Masinloc. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na muling naglagay ng barrier ang CCG sa bungad ng Baho de Masinloc noong 22 ng Pebrero. Nilagay umano ng China Coast Guard ang barrier ilang oras bago na monitor ang presensya ng barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa West Philippine Sea. Hinihinala ng PCG na nilalagay ng China Coast Guard ang harang tuwing magsasagawa ng operasyon ang BIFAR. Kinumpirma naman ng Philippine Navy na ilang taon nang nanggugulo ang China o ginugulo ng China ang mga linya ng komunikasyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
Ayon naman kay Navy spokesperson Commodore Roy Trinidad, hanggang 4 na taon nang tumataas ang cyber interference ng China sa mga communications device ng Pilipinas sa karagatan, maging sa kalupaan. Sa press briefing sa Campo Aguinaldo, sinabi ni Commodore Trinidad na posible ring mas matagal na itong ginagawa ng China sa atin. Ginawa ni Commodore Trinidad ang pahayag matapos iulat ng Philippine Coast Guard na nakatanggap sila ng signal interference sa tensyonadong teritoryo sa West Philippine Sea. Pero wala pa naman umanutong significant impact sa mga operasyon ng Coast Guard at Philippine Navy. Samantala, nagsagawa ng aerial surveillance ang Philippine Air Force sa karagatan ng sakop ng Northern Luzon. Ayon kay spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, base ito sa direktiba ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na dagdagan ang presensya ng mga sundalo sa dulong hilaga ng bansa, kasama sa kanilang ininspeksyon ng bahagi ng Itbayat, Sabtang at Babuyan Islands. Sinabi ni Castillo na wala namang na-monitor na aktibidad o significant sightings na nakita ang kanilang mga tauhan sa nabanggit na mga lugar. Oras alas 4:13. Malicious software ang tinitignang rason sa pagkakahack ng official Facebook page ng Philippine Coast Guard. Ayon kay Coast Guard spokesman Rear Admiral Armando Balilo, ito ay base sa naging consultation ng Coast Guard Public Affairs Service sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group. Nakipag-ugnayan na rin ang Coast Guard sa Coast Guard Weapons Communications, Electronics and Information System para tuluyan ng mabawi ang Facebook account nila. Ito na ang pangatlong beses na nakaranas ng cyber attack ang Philippine Coast Guard ngayong taong 2024. Samantala, inaprubahan na sa third and final reading sa Senado ang Philippine Maritime Zones Act na magpapalakas sa claim ng Pilipinas sa mga teritoryo sa palibot ng bansa. Sa botong 23 pabor, walang tumutol at walang nag-abstain, inaprubahan sa huling basa ang Senate Bill 2492. Ayon kay Senator Francis Tolentino, ang panukalang ito ay bilang pagsunod ng Pilipinas sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Sabi ni Tolentino, pinalalakas din ito ang claim ng Pilipinas sa Exclusive Economic Zone sa West Philippine Sea, gayon din ang Benham Rice na tinatawag na talampas sa Pilipinas. Protection din ito sa mga mangingisda sa lugar at mga untapped resources sa ilalim ng dagat. Nasa ating linya ang spokesman ng Coast Guard, Philippine Coast Guard sa issue ng West Philippine Sea, si Commodore J. Tariela. Commodore J. Tariela, sir, magandang hapon po sa inyo, Commodore. Hello sir, magandang hapon po sa inyo at sa inyo po mga tagapakinig. Ayan, Commodore sir, nung mamataan itong mga warships ng China at yung umaaligid na helicopter, ano po sila? Gaano ito ba ay nasa labas ng ating exclusive economic zone o ito ay nasa loob na? Well, ang PLA Navy vessels po sir, no? Ito po yung mga warships ng People's Republic of China. Mm-hmm. Meron po tayong na-monitor na 3 nito, no? Ito po ay napapaloob sa ating exclusive economic zone. Wow. Labas po ito sa territorial sea ng Bajo de Masinloc because the distance from Bajo de Masinloc is somewhere between 20 to 25 nautical miles. Mm-hmm. No? However, what is worth noting dito sa deployment ng PLA Navy vessel, sir, no, ay namataan din po tayo ditong Chinese Navy helicopter. No? Mm-hmm. Ito po ay umaligid sa airspace ng Bajo de Masinloc habang tayo po ay namimigay ng ating ayuda sa ating mga mangingisdang Pilipino. Kung nasa loob na Commodore Tariela, sir, ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, paglabag na po ito. Ano po ang dapat nating gawin dyan, Commodore, sir?
Well, una po sa lahat, sir, no? They can still argue na hindi pa naman talaga ito tahasang paglabag sa sovereignty natin dahil it's outside the exclusive economic zone, no? They can say na they are just passing over sa ating exclusive economic zone. Hindi pa naman po ito, it doesn't warrant any threat yet for their presence there. Mm-hmm. However, ang concern lang po natin dito ngayon is yung pagpapalipad nila ng Chinese Navy helicopter, no? Kung saan alam po natin, based on our position in the Bajo de Masinloc, that we have sovereignty over these waters dahil nag-generate po ito ng 12 nautical miles sa territorial sea. On our part, sir, for the Philippine Coast Guard, we documented the presence of the Chinese Navy helicopter. We forwarded it to the National Task Force West Philippine Sea, and it is for the task force to submit this to the concerned government agency, whether it's the Department of Foreign Affairs or the Department of Justice, to come up with diplomatic or legal action that our state can come up, sir. Mm-hmm. Commodore Tariela, sir, kung average na takbo ng barko o kay helicopter, ilang minutos ang lalakbayin mula sa Bajo de Masinloc na kinaroonan ng Chinese warship? Kung halimbawa ay sample lang, kung pupunta sila ng Zambales, mainland ng Zambales, malayo pa po ba yan o malapit na? Well, honestly, sir, no, probably it will take hours. But of course, you have to consider a fact yung kanyang logistics requirement, no, the fuel. Mm-hmm. But so I don't want to give you a specific response sa tanong na to, sir, no. Mm-hmm. But definitely it can, but again, there are so many circumstances na pwede natin i-consider, sir. Mm-hmm. Is this the first time po, Colonel na Commodore Tariela, na makaispat tayo ng helicopter dyan sa area na yan? At ilang helicopters po ang naispatan natin? At ganoon na din, ilang warships po yung nakita natin? Well, as of this time, sir, ma'am, no? Since we started our transparency strategy during the time of President Bongbong Marcos, this is the first time that we were able to document the presence of the Chinese Navy helicopter flying over the airspace of Bajo de Masinloc. Regarding your second question, how many Chinese Navy warships that we monitored, there were 3 of them, ma'am, no? Tatlong Chinese PLA Navy warship ang umaali-aligid sa vicinity ng Bajo de Masinloc when we were doing our rotational deployment ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sa inyong pananaw sa Coast Guard at sa AFP, meron kayong coordination sa Navy, Commodore Tariela. Ano ba ito? Nakaka-alarma na ba itong ganitong ginagawa ng China sa atin sa karagatan? Well, on our part, sir, no? To answer your first question, whether we cooperate, of course, sir, we cooperate with the Armed Forces of the Philippines, with the Philippine Navy, with whatever data that we have. We always make sure that all of us are on the same page on what we see at sea, especially in the West Philippine Sea. Lahat po ng alam namin, we make sure na alam din ng ating sandatahang lakas. But with your question, kung nakaka-alarma ba to? Opo. Para po sa amin, sir, these are the usual aggression na ginagawa ng Chinese government, no? Mm-hmm. Mula noon hanggang ngayon, they have been trying to escalate or provoke, no, ang ating pong presensya sa West Philippine Sea. But despite of that, sir, for the Philippine Coast Guard, the Armed Forces of the Philippines, we're still committed in maintaining our presence in Bajo de Masinloc, and also with the commitment, no, that we're not going to escalate the tension, no matter how many provocative actions that the PLA Navy or even the Chinese Coast Guard will be carrying out. Mas daring na itong kanilang ginagawa, Commodore Tariela, sir. So ano po ang ating pag-aanda dito? Well, para po sa side po ng Philippine Coast Guard, sir, our guidance that we received from the President is very, very simple, no? One is to maintain our presence in Bajo de Masinloc, which means we just have to hold the line, maintain our presence there, na mararamdaman po ng ating mga mangingisdang Pilipino.
at atin pong mapuprotektahan sila from harassment from the Chinese Coast Guard at makapagbigay po ng ayuda sa ating mga mangingisda para po mas matagal ang kanilang paglalayag. As of this time, sir, those were the very specific guidance of the President, and I think that's what matters for our Filipino fishermen, sir. May sa tingin po ng Coast Guard, may binabalak ba silang lumusob or umatake, Commodore, sir? O ina-assess din yung kanilang sitwasyon kung hanggang tayo papalag o hanggang saan sila makalusot? Well, una sa lahat, sir, no, we don't want to speculate on what is the objective of the Chinese government in Bajo de Masinloc. But again, sir, one thing is for sure, we're going to hold the line, maintain our presence in the West Philippine Sea, and take care of the welfare of the Filipino fishermen. Ito na po yung pinakamalapit nilang pagtangka na makalapit sa ating exclusive economic zone? I don't think so, ma'am. There are instances na nakapag-deploy na rin naman sila ng malapit-lapit sa ating exclusive economic zone with the deployment of their PLA Navy vessel. And again, I think this is not that alarming. There are other compelling excuses na masasabi sila why they were sailing in this area. Commodore Tariela, sir, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo. Thank you sa mga paliwanag. Thank you po, sir. Kaibigan, Commodore J. Tariela, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard sa issue ng West Philippine Sea. Loko tong PLA, ano? Babalikan natin ilang pang detalye ng ating mga balita. Nako, ba't ba nauso na naman sa Batangas ang ambush? Dating konsyal na dadalusan na sa flag raising ceremony sa Batangas. Batangas City ba yun o anong bayan ba ito? Tinambangan po, mahabigan. Pero himalang buhay si konsehal. Samantala, Pastor Apollo Kibuloy, pwede raw i-contempt at ikulong kapag hindi pa rin sumipot sa pagdinig ng Senado. At yung police major naman na sinasabing sangkot sa nawawalang beauty queen sa Batangas, na sinasabing karelasyon ng beauty queen, hindi sumipot sa pagdinig sa Senado. Cloud seeding binabalak ng gawin sa hindi pa rin maapulang forest fire sa Benguet sa Mountain Province. Ang detalye po na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras sa Dr. Isa Suntay, Mr. Michael Guy at Mr. Cesar Lee. Alas 4:25. Oras sa ganap na alas 4:32. Nakaligtas naman sa kamatayan matapos sa tambangan ang isang dating konsehal na ngayon ay isang legislative staff officer ng San Jose, Batangas. Ayon sa report ng pulisya, sakay ang dating konsehal na si Ronald Ilaw Apritado sa kanyang kotseng Ford Explorer nang ito ay tambangan. Habang tinatak ni Apritado ang National Highway sa Barangay Kalansayan, bigla na lamang siyang pinagbabaril ng hindi pa kilalang suspect. Agad namang isinugod sa ospital ang biktima matapos magtamo ng tama ng bala sa iba't ibang parte ng katawan. Wow. Hindi siguro fatal. Ayan. Ayon sa investigasyon ng pulisya, sakay ng motorsiklo o riding in tandem ang nanambang sa dating konsehal. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa motibo ng pamaril at sa pagkakilanlan ng tumakas na suspect.
Isa lang ba, Eric, o riding in tandem ito? Samantala, ipinapasabi na ng Senado ang pangunahing suspect sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Maliban kay Police Major Alan De Castro na sinasabing karelasyon ni Camilon, kasama rin sa ipapasabi na ang driver ni De Castro na si Jeffrey Magpantay. Hindi dumalo si De Castro sa pagdinig ngayong araw dahil hindi umano maiwan ang asawang 8 buwang buntis at may iniindang sakit. No show rin si Magpantay pero nangako na dadalo sa susunod na pagdinig. Si De Castro at Magpantay ay nahaharap sa kasong kidnapping at illegal detention kaugnay ng pagkawala ni Camilon. At bigungang humarap sa pagdinig ng Senado ang Police Major na si Alan De Castro. Sa halip ay nagpadala lamang ng sulat at sinabing hindi siya makadalo sa hearing dahil binabantay niya ang kanyang misis na 8 buwang buntis. 8 months pa lang Nangako naman na ito ay may pag-unayan sa mga investigasyon kapag tsak nang ligtas ang kanyang misis at ang kanilang magiging anak. At sa kaugnay na balita, kung hindi naman sisipot pa rin ang Pastor Apollo Kibuloy, ay pwede siyang isite for contempt at makulong ng 10 araw. Ito naman ang sinabi sa DZRH ni Attorney DJ Jimenez, isang legal expert. Ang kay Attorney Jimenez, hindi rin pwedeng basta hulihin ng Amerika si Pastor Kibuloy sa Pilipinas kahit wanted ito sa kasong sex trafficking. Ang kay Jimenez, meron tayong sinusunod na Palermo Protocol patungkol sa human trafficking. Sa ilalim nito, kailangan mag-request muna ang US government sa Pilipinas para ipa-extradite si Kibuloy at harapin ang kaso nito sa kanilang lugar. Gandang paliwanag ni Attorney Jimenez. Balik tayo dun sa nabanggit ko kanina na Palermo Protocol. No? Ito'y parte ng UN Convention on Transnational Crime, kasama dyan yung human trafficking. At tayo ay signatory dito. Kasama dito yung obligasyon na sakaling may maakusahan ng human trafficking among other transnational crimes sa bawat bansa, ay maaaring mag-request ang bansa na ito para i-extradite ang kinakukulan at harapin yung kaso sa kanilang lugar. So dito sa kaso ni Pastor Kibuloy, ay may proseso naman. Sa iba pang balita, iniimbestigahan na ng Kamara ang halos 300,000 kahinahinalang pagkamatay na may kaugnayan sa COVID-19 noong 2021. Pinangunahan ni Santa Rosa City, Laguna Representative Danilo Fernandez at Antipolo 2nd District Romeo Acop ang nasabing pagdinig. Kinikwestiyon sa pagdinig ang pagsasagawa ng vaccination sa pamamagitan ng emergency authority kahit nasa trial stage pa lamang ang mga COVID-19 vaccine. Ayon kay Fernandez, malinaw na nakompromiso ang buhay ng mga Pilipino. Sa datos mula sa Philippine Statistics Authority, 297,000 ang naitalang namatay noong 2021 na may kaugnayan sa COVID-19. Samantala, bigo namang makadalo sa pagdinig ang dating Health Secretary na si Francisco Duque III at dating IATF Secretary Carlito Galvez, bagay na inalmahan ng dalawang mambabatas kaya nagbanta silang i-issuehan na sila ng show cause order. Alamin natin ang mga reports. Unahin natin ang palasyo ng Malacanang. Pero sandali lamang biyaheng Australia pala ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos bilang guest of government sa Australia. Sa pre-departure briefing, sinabi ni DFA spokesperson Maria Teresita na naimbitahan ang Pangulong Marcos ni Australia Governor General David Hurley. Ayon kay Dasa, Maria Teresa Dasa, haharap ang Pangulong Marcos sa Australia na Parliament upang talakayin ang strategic partnership ng Pilipinas at Australia na pinirmahan noong 2023.
Bukas ang biyahe ng Pangulong Marcos papuntang Canberra, Australia hanggang Huwebes, February 29. Pero babalik ulit siya sa Australia, ngunit sa Melbourne naman siya pupunta para naman sa 50th anniversary ng ASEAN-Australia Dialogue Partnership na gaganapin naman mula March 4 hanggang March 6. Silet ba? May visa na ba ito? Ayan. May Australian visa na ba? Oo, tanong natin lang kung naka-impake na. Ayan. Pero may tagubili ng Pangulong Marcos sa mga mayor. Napagandahin daw ang buhay ng kanilang mga constituents. O nga, ano yung mga mayor at mga gobernador. Dapat tinitingnan din ang kalagayan natin lalo mga farmers. Mga kababayan. Yung mga produkto nila pagka hindi mabenta tulungang ibenta. Correct. At protektahan ang kanilang produkto laban sa mga smuggle. Saka nagmomonopolyo, nagko-control. Nagho-hoard ng mga produkto para sila ang magdikta ng presyo. Arrest number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay Miss Thea, pinayuhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga alkalde sa Pilipinas na magsulong ng mga proyektong magpapaganda sa buhay ng kanilang constituents. Sa kanyang talumpati sa 2024 General Assembly ng League of Municipalities of the Philippines, hinimok ng Pangulo ang municipal mayors na mamuhunan sa pangmatagalang mga infrastruktura na pakikinabangan ng kanilang mga kababayan. Ayon sa Presidente, iba na ang panahon ngayon kaya kailangan rin ng pagbabago sa diskarte ng mga namumuno. Huwag na daw isipin ng mga ito kung hindi matapos sa kanilang termino at hindi sila ang kilalanin sa mga proyekto. Sabi ni Pangulong Marcos, ang importante ay maganda ang nagawa nila at nakatulong ito para gumanda ang buhay ng kanilang constituents. Binigyang diin ni PBBM na dapat kumilos ang mga lokal na pamahalaan ng naaayon sa pangailangan ng mga tao. Lakay, hindi ako isinama sa Australia ni Presidente. Oh, bakit? Akala ko pa naman naka-impake ka na, Miss Let. Akala ko. Hindi ka ba nabunot? Malas mo yata sa bunutan ngayon, sa raffle. Oo, Lakay ayan. At ayun nga, alis siya bukas, Lakay, tapos babalik siya ng Huwebes at lilipad muli siya ng araw ng Lunes sa susunod na linggo. Balikan ng Lakay. March 4 and 6 pala. Bakit di na maghintay doon? Manood na lang doon sa Opera House. Ayan. Magpalipas sa oras. Pero mahaba pa kasi yung bago yung event sa Melbourne. So, ayan, uuwi muna si Presidente. Ayan. Ilang oras ba ang biyahe ng Philippines, Manila, Australia? Malayo rin ba yan? 8 hours ba? 6-8 hours. Ang ganyan na kayo. Okay. Sige. So, ano yung schedule ng Pangulong Marcos ngayong Martes? Ayun na kayo, dumalo siya dun sa General Assembly ng League of Municipalities of the Philippines at dun sa report ng Pag-ibig Fund. May pabahay ba? Pag-ibig? Oo nga, pabahay na Pag-ibig. Magbibigay ba ng may mga pa-loan ba? Awan. Walang housing loans. Okay. Maraming salamat, Miss Let. Nawala na. Inawanan. Inawanan tayo. Samantala, Senado nanindigan na may kapangyarihan na piliting dumalo sa kanilang investigasyon ng sinumang testigo. Ayon yan kay Senator Risa Ontiveros. Ang detalye ibibigay sa atin ng RH28, Raymond Dadpaas. Raymond. Mr. Mayor, maninindigan ng Senado na may kapangyarihan itong magpatawag ng sino bang testigo sa kanilang ginagawang investigasyon. Sagot ito ni Senator Risa Ontiveros ng Senate Committee on Women and Children sa deklarasyon ni Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ na hindi siya kailanman dadalo sa hearing ng Senado. Sinabi ni Ontiveros na sa nakaraan ay napilit dumalo sa pagdinig ng Senado ang mga cabinet officials, mambabatas na kaupong Senate President at isang dating Pangulo ng Bansa. At si Kibuloy ay hindi mas mataas sa kanila. Din ng Senador, hindi ito mangingiming tumindig laban sa mga nananakit ng kapwa, lalaki, babae, bata at kahit kadugo. Ang hinihingi lang umano ay magpakita si Pastor Kibuloy sa Senado. Sabi ni Ontiveros, tinatawag ni Kibuloy na tuwag ang mga humarap na saksi dahil nakamaskara ang mga ito.
Ngunit nagsumiti ang mga ito ng affidavit hindi gaya ni Kibuloy na tumangging humarap sa Senado. Narito si Senador Risa Hontiveros. Isa lang ang hinihingi sa inyo, ang magpakita sa Senado. Tinatawag niyong duwag ang testigong nakatakip ang mukha pero nagpasa naman ng affidavit habang hindi kayo sumusunod sa sabina at nagpadala lang ng audio clip. Bukas po ang Senado para sa panig ninyo. Hinihintay namin kayo. Si Senador Risa Hontiveros. Samantalang kanina naman ay pinarangalan sa Senado si dating UN Secretary General Ban Ki-moon na personal na tinanggap ang pagkilala sa kanya. Nagpasalamat si Ban sa ginawad na parangal ng Senado. Pinasalamatan din nito ang Pilipinas dahil sa suporta sa bansang Korea noong panahon ng Korean War noong dekada 50 at natapat pa na ngayong taon ay ka-75 taong anibersaryo ng Korean-Philippine Relations. Mula sa Senado para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Advaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond. At nagbabala naman si DILG Secretary Benhar Abalos sa mga local officials na maging maingat sa kanilang pagbibigyan ng pahayag lalo sa mga rallies. Ayon kay Secretary Abalos, dapat ang mga local public officials ay sumunod sa Code of Ethics of Public Officials na kailangang nagpapakita ng integrity, professionalism at respeto sa kanilang mga kasamahan, lalo na ang mga nasa gobyerno at maging ang mga mamamayan. Sinabi pa ni Abalos na ang mga public officials ay dapat mag-set na example sa kanilang constituents na kanilang kinakatawan, lalo na ang mga youth, mga kabataan na nanonood sa kanila at nakikinig. Sinabi ni Abalos na dapat iwasan ang paggamit ng mga vulgar, mga pastos at abusive language na nakasama sa epekto sa mga mamamayan, lalo na ang mga kabataan. Babalikan natin lang pang mga reports sa Miss Thea. Pero batiin mo natin ang happy birthday. Si Senator Jokno. Ayan. Ano pala ngayon? Ano pala ngayon? 102nd birth anniversary. Oh. Ayan. Ni dating Senador, delayed Senator Jose W. Jokno. Aba, ang Grand Lodge of the Philippines sa pamagitan ni Most Worshipful Grandmaster Don Ramas Oy Piching ay nagpapaabot ng pagkilala, ayan, o kaya ay paggunita sa 102nd birth anniversary ng kilalang dating magiting na Senador Jose W. Jokno, na isang kalsada na ngayon sa malapit sa MOA. Ayan. Kaya pala nakita ko yung Jokno Street na yan, Lakay. Yan ay matikas, magaling na, magaling na dating senador. At, most worshipful sir, ha? Maraming din nakakalam na Master Mason din pala itong si delayed Senator Jose W. Jokno. Kuyang pala ito. At happy birthday din kay, sa mga kilala po ni Ichu Villanueva ng Philippine Star, ha? Pinapalam po sa inyo na birthday niya ngayon, ha? Ayan. Kaya lang, wala pang pasabi kung saan ang blowout. At kung ano, Lakay. At paalala naman sa mga brethren, ha? Abay, may pala si Nonong, Kuyang Nonong, at ang Grand Lodge sa ating ANCOM. Ayan, para sa mga kuya ng mga golfers, ha? Abay, magpa-register na raw kayo sa ANCOM Golf Tournament para sa golf tournament sa April 24 na gaganapin sa Beverly Golf and Country Club sa McKinney, Mexico, Pampanga. O yung mga brethren, ha, mag-register na maaga dahil
144 players lamang. Only 144 players will be accommodated. So dapat bili ka ng ticket mga kuyang ha. 3,500 per ticket. Inclusive na dyan ang green fee at caddy. Umbrella girl di kasama dyan ha. At, add-ons. Add-ons lang. Add-on na yan ha. At siyempre batiin din natin ang happy 35th anniversary mga taga Toyota. Happy 35th anniversary sa mga taga Toyota Quezon Avenue. Oy, congrats sa Kuyang Franklin Lim, Kuyang Alex Flores, at congrats din sa mga elected officers ng Lawag Masonic Class number 71. Aba, Marso na pala sa Sabado yung public installation mga brethren sa Lawag. Aba, ang lupit naman. Ang public installation ay gagawin sa Malacanang. Wow! Malacanang of the North. Ayan. Kala ko dito lang Malacanang of the North sa Paway, Ilocos Norte. Ba, galing-galing mo Kuyang Mayor. Incoming Virtual Master Kuyang Mayor Jesse Galano ng Paway. Senior Warden Anthony Abadilla at Junior Warden Bong Tapia. At ayan ay mula kay Kuyang Joey Soriano. Sino ba ang goas ninyo Kuyang Mayor Jesse Galano? At congrats din sa mga incoming officers ng No Limit ang Herel Lads. Number 42 sa kanilang public installation naman sa March 1. Aba, Friday. Congratulations incoming Worshipful Master Nino Christopher Pura, Senior Warden Archimedes Robillos, at Junior Warden Brother Patrick Quaresma. Oy, ang kanilang inspirational speaker, aba si BBM, Right Worshipful Bobby Joseph Moran, at ang kanilang sinong Gohas, aba mabigat, Right Worshipful Raul Canon Jr., Senior Grand Warden. Standby Val Gonzalez, standby Aliyah Ikatlo de Fort. Oras Mistea. Kulang-kulang 7 na minuto bago mag-alas 5. Ba talaga, Dong? Magandang hapon po. Sandali lamang batiin din natin ng happy birthday si Kuyang Judge Peter Steve Lim ng Manila Metropolitan Trial Court. Ba, happy birthday Kuyang Judge Steve. At happy birthday din kay Dr. Harold Banyes ng Kawayan City. At binabati rin natin si 8.5 hours na ang biyahe Manila to Australia. Ayan. Tagal din lakay. Sabi ni Kuyang Attorney Jong Onya, ayan, kararating lang daw niya galing Australia. Ayan, mainit-init pa. Ayan, nanood ka ba ng sa opera? At magandang hapon Kuyang Dadu Melegrito, ha? Ayan, kumusta si Right Worshipful Deputy Grandmaster si Kuyang Under Secretary. At binabati rin natin si Father Saldi Fabaer. Samantala sa iba pang report, isang dating kapitan ng Philippine Navy inamin sa House hearing na nagtangkang mag-suicide sa tanggapan ng Department of Health. Aba, bakit? Ba't nagtangkang mag-suicide? Ha? Sa DOH? Anyari? Alamin natin ang report mula kay Yusek Ariel Kayanan. Ariel Kayanan. Alamin natin ang report kay Val Gonzalez ay Right Worshipful Ariel Kayanan. Good afternoon.
Ang detalye mula kay Val Gonzales. Bakit daw nag-attempt na mag-suicide, Val Gonzales? Val, please come in. Mayor, Mr. Dapat na inamin ng isang dating Philippine Navy Captain na nitong si dating Philippine Navy Captain Ray Valeros Jr. sa hearing ng Kamara tungkol sa kainainalang COVID death sa pagkamatay noong 2021 na namuntikan na itong mag-amok dahil sa hirap na dinanas noong panahon ng pandemya. Sa kanyang pagharap sa House Committee on Public Order and Safety and Human Rights, ikwinento ni Valeros na siya ay kinulong ng 10 araw sa Manila Police District dahil sa pagpapahayag nito, Mayor, ng pagkontra noon sa malawakang lockdown. Narito si ex-Navy Captain Valeros. Wala kami sa kulungan. Plinano ko po na pumatay na ng tao para po sa kaalaman na lahat. Worse na po yun. Pupunta ako ng DOH, dala ko ng bomba sa katawan, pasabugin ko na. Yun po, nasa isip ko na po yun dahil sa naranasan naming anguish at that time. At marami rin po akong kamag-anak na namatay dahil sa bakuna, kaya po namin patunayan. 3 punto lang po na sana po katigan ng ating Kongreso. Ang tanong ko po sa DOH, may nangyari na sa Dengbak siya, alam ng ating PAO lawyers rito, wala pang napaparusahan. Eksperimento yun. And ito na naman, eksperimento pinatulan natin. Hindi po ba natin naintindihan yung word na eksperimento? Number 1 po, natatakot po ako na magbagsakan dahan-dahan ang ating mga kapulisan at ang ating kasundaluhan that will be a major internal and external threat sa bansa natin. Number 1 po yan. Dahil marami po akong kaibigan. Ako po ay graduate sa PMMA. Pagka-graduate po namin sa academy, automatic po kami second lieutenant's ensign sa Navy. Marami po akong kaibigan from PMA, PNPA, PMMA na nagkakasakit sila. Dati naman silang malusog. Itong si Valeros Mayor ay isa lamang sa naimbitahang resource person na umano'y nakaranas ng pagpapahirap dahil sa mga pinatupad na panuntunan ng gobyerno noong panahon ng pandemya. Sa hearing ngayong araw sa Kamara, kino-question ni Congressman Dan Fernandez ang DOH at ang noon ay binuong IATF o ang dating Interagency Task Force on COVID-19 kung bakit ipinilit ang pagpapakuna sa mga Pilipino sa pamamagitan ng pag-i-issue ng Emergency Usage Authorization gayong nasa trial stage pa lamang noon ang coronavirus vaccine. Batay sa record na hawak ng House Committee on Public Order and Human Rights, umaabot sa 297,000 ang excess death o hindi pangkaraniwang pagtaas ng kaso ng mga namatay sa iba't ibang lugar sa bansa noong 2021 na iniuugnay sa COVID-19 vaccine. Ang datos na halos 300,000 ay galing mismo sa report ng Philippine Statistics Authority o PSA. Sabi ni Congressman Fernandez, nakababahala ito at ito ang nais na malaman at mabatid na mga magbabatas. Hindi nakarating sa hearing sina dating Health Secretary Francisco Duque III at dating IATF Secretary at dating Vaccine SAR na si Secretary Carlito Galvez, kaya't pinadadalo ng mga ito sa susunod na pagdinig. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Galit si Kuya. Gigil na siya, Lakay. Samantala, bago ang balitang showbiz Miss Tenny Aliyah, abay congratulations din sa mga kuyang brethren sa Saragossa Masonic Class number 263 sa kanilang 40th Public Installation of Officers sa March 2, araw ng Sabado. Incoming Virtual Master Kuyang Sunny Ma, Senior Warden Kuya Edgardo Santiago, at Junior Warden Mark Daryl Liwag. At para sa mga nais manalo, ayan, kayo ba mahilig sa photography? Aba, kung mahilig kayo sa photography, abay pwede kayong manalo ng milyones, 100,000, ha? Sumali lamang sa Pagcor Photo Contest 2024. Pwedeng sumali ang mga amateur at professional photographers. Ang kay Pagcor Chairman and CEO Al Tenco, ang team ng Pagcor Photo Contest ay Harvest Time. Dapat na ang kumalarawan ay ipakita ang sipag, husay at pagsisikap ng mga magsasaka, mangisda at mga nasa sektor ng agrikultura tungo sa masaganang ani.
Ayon kay Chairman Tenko, may bagong category na nasabing photo contest. Ito ay drone na category. Ayan, gamit ang mga larawan mula sa impapawid gamit ang drone cameras. At siyempre kasama rin dyan ang conventional category. At ang premyo ay 2.23 million pesos. At ang 8 mananalo sa conventional category ay tatanggap ng 100,000 piso bawat isa. At tig 50,000 piso naman bawat isa sa 16 na mananalo sa mobile at drone categories. Para sa detalye, punta lamang ang kanilang website sa PAGCOR, www.pagcor.ph/photocon 2024. Teka muna, maraming salamat ka pala kay Mr. Michael Ismaygay. Abay, kumusta yung tinatago mong dollar? Ang palitan ng dollar ngayon, nagsara sa... bumabagsak ang halaga ng piso ha, humihina ang piso natin. Nagsara ang trading sa halagang 56 pesos and 08 centavos bawat dollar. Showbiz. Tony Gonzaga, suportado si Mariel Rodriguez sa gitna ng IV drip issue. Idetalye mo, Showbiz Princess Aliyah Ikatllo IV. Lakay at misterya sa gitna ng kontrobersya at mamabatikos ng netizens. Dito mo raw makikilala kung sino ang iyong tunay na kaibigan. Sa harap nga ng kontrobersyal na IV drip session ni Mariel Rodriguez sa Senado ay nakahanap siya ng karamay at suporta ng kanyang kaibigan na si Tony Gonzaga. Kaugnay nga nito, nagpadala si Tony ng bouquet of white tulips kay Mariel at may kasama rin itong heartfelt card. Tila nagdamayan ng dalawa dahil si Tony ay madalas ring maging kontrarya ng bashing sa social media. Natuwa naman ang asawa ni Mariel na si Senator Robin Padilla sa sweet gesture ni Tony na tinawag niyang tunay na kasama. Maging noong kumandidato raw siya sa pagkasenador ay tinulungan siya ng singer at talagang hindi daw ito nang iwan. Para sa Breaktime Showbiz, ito si Aliyah Ikatllo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Aliyah Ikatllo IV. Batiin lang natin ang mga ikakasal bukas sa February 28, Miss Thea. Wow, mahabol pa. Yes, gaganapin sa munisipyo ng Malbar, Batangas. Hala. At ang magiging ninang ng mga ikakasal ay si Mayora Cristeta Cuevas, Mayor Cristeta Cuevas Reyes. At ito ay kasama rin si Vice Mayor Cristeta. Teka muna, parehas ba? Ang Vice Mayor pala ang magiging ninang ng bayan. Pero alam ko Mayor ito, bakit naging Vice Mayor? Ayan, Honorable Cristeta Cuevas Reyes. Ayan, at ang magiging ninong ay si Kuyang Aman Tusino, ang civil registrar ba? Congratulations sa mga ikakasal dyan sa Batangas, Malbar bukas. Anong handa, Lakay? Alae? Lomi? Alae di... Goto? May pabarik diyan. Pabarik, syempre, matik. At saka basic. Oo nga, alay, masarap ang lomi diyan. Oo, Lakay. Ayan, at yung mayor na Star City, imbitado. Ayun ba kayo ng ninong galante? Anyway, sige. Congrats sa mga ikakasal, ha? At para sa mga gusto pang magpakasal, ayan, huwabol na kayo, ha? Punta kayo bukas sa Malbar, Batangas. Sabi ni Kuya Aman Tusino at Mayor
Cristeta Cuevas Reyes. Uy, ingat ka sa pagpapagluta at saka vitamin C drip, ha? Tigil-tigil mo na yan, ha? Tumigil ka na ba? Walang budget para sa ganyan, Lakay. Ganun ba? Kaya nga, thankful ako kay kay Kanino? Doc Joan Clarence MD. Bakit? Ayan, siya ang nangangalaga ng aking kutis. Kaya pala. Clarence MD dyan sa Makati, Lakay. Kasi delikado, di malaman kung... wala daw FDA approval, wala palang lisensya ang mga yan. Walang kung saan-saan. Oo. At merong sinasabing sikat na salon dyan sa Quezon City. Nako! Abay, gumagamit yan hindi naman pinapalabas na gawa niya yung mga drip na ganon. Parang binibili lang sa kung saan-saan. Ay, mahirap yan. Kung saan-saan sinusource, Lakay. Tsaka yung iba, Lakay, hindi doktor yung gumagawa. Kaya nga kaya ingat-ingat po tayo, ha? At hindi natin malaman kung kanino galing yan. Tama. Baka mamaya yung drip yung ganyan Mountain Dew lang pala yan. Tubig-tubig lang. O kaya Jobos. o kaya asin, Lakay. Kaya ingat. At yan ang kabuuan nating programang Break Time. Ako po si Deo Macalma. Huwag basta-basta magpapaturok, Lakay. Ako po, Thea Petro Carpuz. Saan ba dapat iturok yan? Kasi yung iba, pag tinurukan, nakala pa, gaganda, lalaki. Diba? Yung pala, iimpis. Mangunguluntoy, mangungulubot. Ibang turok na yata yan. Susunod na, mga balansyadong balita at Chairman of the Board, Henry Urat, Miss Kay, Karen Oyong. Bye-bye. Stay safe.